Gayunpaman, sinabi ni Alicia sa kanya na wala ng paraan na babalik siya sa White Knight Brigade, at ipinaliwanag niya na gusto lang niyang bumalik para iligtas si Misaki. Ipinaliwanag niya na si Misaki ang pinakamatalik na kaibigan ni Suzuna, at nang pumipili siya ng trabaho, pinili ni Misaki na maging manlalaro, na tila isang hanggal na ideya. Pero kumbinsido si Misaki na swerte siya, kaya inisip niyang magiging maayos ito para sa kanya. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos nilang buuin ang kanilang grupo, nakuha ni Misaki ang isang kahon ng kayamanan na iniwan ng isang halimaw, at inilipat siya nito sa isang hindi kilalang lokasyon sa loob ng palapag na ito, kaya kailangan nilang hanapin siya agad-agad. Ayaw na ayaw ni Igarashi ang ideya na mag-isa si Misaki sa sahig na ito dahil malaki ang magiging problema niya kung makatagpo siya ng mga halimaw ng mag-isa, kaya nag-alok siya na tulungan sina Alicia at Suzuna na hanapin siya. Nagpapasalamat si Alicia sa tulong, at pumayag din si Arahito na suportahan sila. Masaya sina Alicia at Suzuna nang marinig iyon, at matapos makita ang kakayahan ni Arahito kanina, nagsisimula na silang maging mas kumpiyansa sa paghahanap kay Misaki. Pero kahit na mayroon na silang sapat na lakas ngayon, kulang pa rin sila sa bilang, kaya't tinanong ni Arahito kung may iba pang grupo sa palapag na ito dahil nais niyang humingi ng tulong sa paghahanap. Ngunit sa kasamaang palad, sinabi ni Alicia na wala ng ibang tao sa palapag na ito sa ngayon, bagaman naaalala niyang parang may nagmamasid sa kanya nang una siyang dumating dito. Nakakabahala kay Arahito na mayroong nagmamasid sa mga adventurer na papunta sa ikalawang palapag, ngunit bukod doon, kung talagang wala ng ibang tao sa palapag na ito, ibig sabihin ay sila-sila na lang, at nagiging medyo mahirap ang sitwasyon. Upang mas mapabilis ang pag-usad, ang paghahati-hati ay ang pinakamainam na opsyon, ngunit magiging delikado kung maghihiwalay sila at may makasalubong na halimaw ang isa sa kanila, kaya ang pinakamainam na gawin ay manatili silang magkakasama at tulungan ang isa't isa. Pero para magawa yon, sinabi niya kay Alicia at Suzuna na kailangan nilang sumali sa kanyang partido pansamantala dahil ang kanyang mga suporta na spell ay gumagana lamang sa mga miyembro ng kanyang partido. Naalala ni Alicia na nakita niyang nagcast si Arahito ng isang kalasag upang protektahan ang kanyang mga kaalyado, at talagang sulit ang sumali sa kanyang partido para sa ganitong uri ng proteksyon, kaya sinabi niya kay Suzuna na sumali sa partido ni Arahito. Gayunpaman, sinabi ni Alicia na hindi siya sasali sa grupo kasama ang iba. Pagkatapos ng lahat, dahil mas mataas ang kanyang level kumpara sa kanila, kung sasama siya sa grupo, mas mababa ang makukuha nilang karanasan mula sa anumang laban na kanilang salihan, kaya sa halip ay sasama siya bilang isang solo seeker. Ayos lang kay Arahito iyon, pero bago sila umalis, sinabi niyang may gusto siyang itanong kay Alicia. Naalala niya na ilang araw na ang nakalipas sa guild, narinig niyang binanggit ni Alicia na may ilang bahagi ng kanyang trabaho sa Vanguard na hindi maginhawa, at tinanong niya kung ito ay dapat nilang malaman dahil magtutulungan sila sa ngayon, ngunit hindi sumagot si Alicia, at sa halip, humiling siya kay Arahito na pangakoon siyang kung sakaling utusan niya ang lahat na tumakbo, iiwan niya siya at paprotektahan ang iba. Binanggit pa niya na binigyan niya si Suzuna ng exit scroll kaya dapat madali silang makakatakas kung may mangyaring delikado. Sumang-ayon si Arahito sa kahilingan ni Alicia, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala ng kaunti dahil kung hindi bahagi ng kanyang grupo si Alicia, wala siyang magagawa upang protektahan siya kung may mangyaring masama. Ang grupo ay nagpatuloy sa paglalakad sa sahig, ngunit sa kalaunan ay narinig nila ang sigaw ng isang babae malapit, at nakilala ni Alicia ito bilang boses ni Misaki. Natagpuan nila si Misaki na nakatali sa isang bato na may maraming higanteng orc na nakatayo sa harap niya. Pero hindi iyon ang pangunahing problema dahil sa gitna ng mga orc, napansin ni Arahito na may isa pang tinatawag na halimaw, at ang pagharap sa bagay na iyon ay hindi magiging madali. Ang isang named monster ay hindi dapat narito sa ganitong lugar, kaya inaakala ni Alicia na may nag-akit dito para labanan nila ito, at iniisip ni Arahito na maaaring may kaugnayan ito sa pakiramdam ni Alicia na may nagmamasid sa kanya kanina, pero hindi siya sigurado kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Gayunpaman, wala talagang pakialam si Alicia doon dahil ang tanging mahalaga sa kanya ay matiyak na maayos si Misaki, kaya't sumugod siya laban sa mga halimaw, at maganda ang kanyang naging laban sa kanila sa simula dahil nagawa niyang mapatay ang lahat ng karaniwang orc sa isang iglap, ngunit biglang may tumalsik na dugo ng orc sa kanya, at doon nagsimula ang tunay na problema.
Biglang napalibutan si Alicia ng madilim na pulang aura, at nagsimula siyang kumilos ng hindi maayos, na nagbigay daan kay Arahito na mapagtanto na may mali. Lumabas na si Alicia ay may berserker skill, at ito ay nag-a-activate tuwing nahahawakan siya ng dugo ng kaaway, na nagbibigay sa kanya ng lakas, ngunit may kapalit na pansamantalang pagkawala ng kanyang katinoan at pagiging uhaw sa dugo. Sa estado na ito, madali siyang makakalaban ng isa sa kanyang mga kasama nang hindi niya namamalayan, kaya't humihiling siya kay Arahito at sa iba pa na tumakbo kung may mangyari, ngunit sa kabutihang palad, mukhang sa ngayon, nakatuon pa rin siya sa halimaw, kaya't tumalon siya sa hangin at sinubukang putulin ang halimaw gamit ang lahat ng kanyang lakas. Gayunpaman, kahit na ang kanyang espada ay tumama ng diretso sa ulo nito, wala itong anumang epekto sa pagdudulot ng pinsala sa halimaw, na nag-iwan sa lahat ng tao na nagulat dahil inaasahan nila ang kahit kaunting pinsala mula sa isang napakalakas na atake. Pagkatapos, ginamit ng halimaw ang isang sonic attack sa kanya, na nagdulot kay Alicia na mahulog sa lupa, pagkatapos ay kinuha siya nito at sinimulang pisilin. Hindi maganda ang sitwasyon para kay Alicia, pero sa kabila ng kanyang kasalukuyang kalagayan, sinabi pa rin niya kina Arahito at sa iba pa na iwanan siya at tumakbo dahil ayaw niyang masaktan sila. Napagtanto ni Arahito na sa lohikal na pag-iisip, wala ni siya ni ang natitirang bahagi ng kanilang grupo ang may anumang atake na makakapagpabagsak sa halimaw, at makakaligtas sila kung gagamitin lang nila ang escape stone at iiwan si Alicia, pero iyon ang gagawin ng isang tamad, at hindi tamad si Arahito. Kinuha niya ang kanyang tirador at tinutok ito sa mata ng halimaw. At kahit na hindi ito nakasakit, na-stun ito ang halimaw ng sapat para bitawan si Alicia, na nagbigay sa kanya ng maikling pagkakataon upang makahinga. At ngayon na hindi na siya nasa panganib na Maduraj, humarap si Arahito sa kanyang koponan at binalaan sila na magiging napakadelikado ng sitwasyon mula dito, kaya kung gusto nilang kunin ang nakatakas na scroll at lumabas sa labirinto ngayon, hindi niya ito ikakagalit. Pero wala sa kanila ang gustong iwan si Arahito, kaya sinabi nilang mananatili sila upang tumulong, at kung talagang walang pagkakataon ng tagumpay, gagamitin nila ang scroll upang magsama-samang tumakas. Masaya si Arahito na makita na nasa likod niya ang kanyang koponan, pero wala pa rin silang kakayahang talunin ang halimaw na iyon ng mag-isa. Ang tanging may sapat na lakas upang kahit kaunti ay makipagsabayan dito ay si Alicia, kaya't nagkaroon ng ideya si Arahito at hiniling kay Alicia na sumali sa kanyang grupo agad-agad. Ang atake ni Alicia kanina ay hindi nakasira sa halimaw, pero kung palalakasin niya ang kanyang atake gamit ang kanyang suporta na mahika, maaaring makakuha siya ng sapat na lakas para mapabagsak ang halimaw. Si Alicia ay nag-aalanganan na sumali sa kanyang grupo sa simula, pero kalaunan ay sumali rin siya, at agad na sinabi ni Arahito sa kanya na gumamit ng atake na may mataas na pinsala upang makuha niya ang pinakamalaking benepisyo mula sa kanyang suporta sa atake at sa wakas ay makagawa ng tunay na pinsala sa halimaw. Naiintindihan ni Alicia, kaya't nagpatuloy siya sa pagpapalabas ng dalawang sunod-sunod na ultimate. Ang halimaw ay sa wakas natalo, ngunit ang lahat ng pagod sa kanyang katawan ay nag-iwan sa kanya ng mahina at hindi makagalaw. Ang mga taong nag-set up ng buong patibong na ito ay nanunood mula sa kalapit na burol, at hindi nila inaasahan na talagang kayang talunin ni Alicia ang halimaw, kaya't lumipat sila sa kanilang backup na plano at sinubukang patumbahin siya gamit ang isang palaso. Ngunit sa kabutihang palad, nahuli ng natitirang bahagi ng koponan ni Arahito ang kanilang presensya bago pa nila magawa ito, at sa pagtutulungan, nagawa nilang mapatamba ang tatlong salarin. Pagkatapos, pumunta si Arahito upang tingnan si Alicia, at sa kabuuan, mukhang maayos naman si Alicia, pero sobrang pagod siya na halos hindi siya makagalaw ngayon. Sinabi ni Arahito sa kanya na gagamitin niya ang kanyang healing support kaagad upang mapabuti ang kanyang pakiramdam, at ipinaalam din niya kay Alicia na ligtas at maayos si Misaki dahil sa kanya. Hindi nagtagal ay nagkamalay si Misaki, at labis ang kanyang ginhawa nang makita niyang dumating sina Suzuna at ang iba pa para iligtas siya dahil talagang natatakot siya noon. Tungkol kay Alicia, humingi siya ng tawad kay Arahito dahil hindi niya sinabi ang buong katotohanan tungkol sa kanyang kakayahan, at sigurado siyang marami pa rin itong mga tanong para sa kanya. Kaya nangako siyang sasagutin ang lahat ng mga tanong niya pagbalik nila sa bayan, at natuwa si Arahito nang marinig iyon dahil matagal na siyang nagtataka tungkol sa kakaibang kondisyon nito mula nang una niyang makita ito.
Pagkatapos, lumapit siya sa kilalang halimaw upang siyasatin ang bangkay nito, at nagulat siya nang makita ang isang itim na kubo sa gitna ng kamay nito. Sinabi ni Alicia sa kanya na ang bagay na iyon ay isang kahon ng kayamanan, at bihira para sa mga kilalang halimaw na mag-iwan nito, kaya tiyak na may magagandang bagay sa loob nito. Gayunpaman, pinayuhan niya si Arahito na huwag itong buksan ngayon dahil hindi tiyak kung anong uri ng mga bitag ang mayroon nito, at ipinaliwanag niya na mas ligtas na dalhin ito sa isang propesyonal na taga-bukas ng kahon sa bayan dahil mayroon silang tamang kasanayan para harapin ang mga mapanganib na kahon ng kayamanan. Pagkatapos noon, lumapit si Misaki kay Arahito, at sinabi niyang gusto niyang pasalamatan siya sa pagpunta para iligtas siya. Humingi rin siya ng tawad sa lahat ng abalang na idulot niya dahil hindi siya pamilyar sa panganib ng mga labirinto noon at nagpakasuwel, ngunit nangako siyang sisiguraduhin na hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Kaagad pagkatapos niyang magpatawad, sinabi ni Misaki sa lahat na medyo nagugutom siya pagkatapos ng lahat ng nangyari ngayon, kaya't humiling siya kay Arahito na siya ang magpa-lunch. Medyo nagulat si Arahito dito pero nagpasya na lang siyang sumama na lang dito dahil malamang na makakakuha siya ng maraming pera para sa pagtulong na talunin ang kilalang halimaw, kaya ang pagbili ng pagkain para sa lahat ay hindi mukhang masamang ideya. Pagkalipas ng kaunti, bumalik ang grupo sa bayan at pumunta sa guild upang iulat ang lahat ng nangyari sa labirinto. Ngunit muntik nang mawalan ng malay si Luisa nang mabasa niya ang log ni Arahito at malaman na natalo niya ang isang juggernaut. Sinabi niya kay Arahito na pumunta sa pribadong silid dahil makakakuha ito ng maraming atensyon kung malaman ng mga tao ang ginawa niya, at sa pribadong silid, ipinaalam niya na may iba't ibang antas ng raridad pagdating sa mga pinangalanang halimaw, at ang juggernaut na kanyang natalo ay isa sa mga mas makapangyarihan. Kamakailan, may isang grupo ng mga partido na nagkaisa upang subukang pabagsakin ang juggernaut, na umabot sa humigit kumulang 24 na tao, ngunit sila ay natalo sa huli, at ang tanging nakaligtas ay ang mga miyembro ng partido ni Bergen, at iyon ay dahil iniwan nila ang lahat ng iba pa kaagad. Sila ang mga taong gumamit kay Misaki para akitin si Alicia patungo sa juggernaut sa pag-asang mapahina niya ito para sa kanila upang makuha nila ang kredito pagkatapos. Sinabi ni Luisa kay Arahito na ang guild ang bahala sa kanilang parusa kaya't makatitiyak siya na haharapin nila ang hustisya para sa kanilang mga krimen, at ngayon na naisip ni Arahito ito, hindi niya talaga alam kung paano gumagana ang sistema ng batas sa mundong ito, kaya't tinanong niya si Luisa kung may hari ba ang bansang ito. Sinabi ni Luisa na wala dahil ang pamilya na nagtatag ng mga distrito ay pinalayas na matagal na, kaya ang mga may hawak ng lahat ng kapangyarihan sa kasalukuyan ay ang simbahan at ang guild. Tinanong ni Arahito kung ang dahilan kung bakit pumapasok ang mga tao sa mga labirinto ay dahil gusto ito ng bansa, at ganoon nga ang kaso. Ito ay basically isang arms race sa pagitan ng bansang ito at ng lahat ng ibang bansa upang makita kung sino ang makaka-clear nito muna dahil ang labyrinth ay may maraming pasukan sa buong mundo, kahit na wala talagang ideya si Luisa kung ano ang layunin sa dulo. Pagkatapos ay lumipat siya sa pagbabasa ng mga puntos ng kontribusyon na nakuha ni Arahito ngayon at sa kanyang labis na pagkabigla sa lahat ng mga mabuting gawa at mahihirap na halimaw na kanyang natalo sa kanyang huling paglalakbay. Nakakuha siya ng napakalaking 1,600 na puntos ng kontribusyon, na nagdala sa kanya sa ikalawang pwesto sa leaderboard, na isang hindi kapani-paniwalang pagtalon para sa isang taong kamakailan lamang naging adventurer. Ilang sandali lamang ang lumipas, pumasok si Misaki at tinanong si Arahito kung malapit na ba siyang matapos dito dahil gusto niyang lumabas para maghapunan habang nandito siya. Nagpasya si Arahito na imbitahan din si Luisa dahil isasama na rin naman niya ang buong grupo para kumain, at sinabi ni Luisa na gusto niyang sumama. Kinagabihan, sabay-sabay silang pumunta sa isang restaurant, at nang lahat ay nakaupo na at dumating na ang pagkain, sinabi ni Arahito sa lahat na may anunsyo siyang gagawin. Sinabi niya sa kanila na isa sa kanyang mga layunin ay kumita ng sapat na pera upang mabili si Teresia upang maidaragdag na siya bilang permanenteng miyembro ng kanilang grupo, at kapag nagawa na niya iyon, balak niyang hanapan ng paraan upang maibalik si Teresia sa kanyang anyong tao.